personal na pinasalamatan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si Pangulong Bongbong Marcos para sa suporta ng Pilipinas sa Ukraine sa gitna ng gera nito kontra Russia. Inanunsyo rin ni Zelensky na magbubukas ang kanyang bansa ng embahada sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa unang pagkakataon, bumisita sa Pilipinas si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para personal na makipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Kasunod ito ng sorpresa niyang pagdalo sa Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong weekend para hikayatin ng mga bansa sa Asia na dumalo sa Global Peace Summit for Ukraine na gagawin sa Switzerland sa June 15. Yun nga lang, hindi nagpang-abot sa Singapore ang dalawang leader, kaya dito na nila pinag-usapan ang Global Peace Summit. Dito binigyang diin ni Zelensky ang kahalagahan ng pagdalo roon ng mga bansa sa Southeast Asia. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps to the peace. That's the real thing. What really want our people just to bring peace to our homes. Alam nyo mga kababayan, yung pagkikita nila PBBM at nitong ni Zelensky na parang sariling lakad dito nga sa Pilipinas, parang may ibang dating. Pansin niyo yan, parang may ibang dating yan sa ibang bansa, lalo sa mga opisyal doon sa mga ibang bansa, lalo nga merong conflict sa kanila at di pa tatapos itong gera. Parang senyalis to na na medyo kumikiling tayo ng konti dito sa mga sa Ukraine. Sino ba naman yung kapit ng Ukraine? NATO, US. Yan yung pattern diyan Kumbaga parang ganito kasimple parang may magkakaaway. Kunyari sa lugar nyo, mga kapitbahay mo magkakaaway o kahit sa trabaho, yung ibang katrabaho mo nag-aaway-away na, nagkaroon na ng mga kaguluhan. Siyempre, ang gagawin mo, o tayo, di ba Pilipinas, hindi tayo magbibigay na kahit anong komento o kahit anong galaw na mapaghihinalaan tayo, may kinakampihan tayo. So, ang bottom line lang dito is friends to all dapat. Kumbaga, hindi tayo dapat nagbibigay ng sign na meron tayong kinakampihan. Parang ganun yan kahit ang intention natin ay makatulong, ganun nga din ang parang ibig sabihin noon, no? Sa pinapaliwanag ko, parang magkakaaway na magkakatrabaho, alam mo na magkakaaway, lalapitan mo yung isang katrabaho mo na involved dun sa away at i-comfort mo, tutulong-tulungan mo. Pag nakita ka ng nakaaway nun, katulad dito sa Ukraine, na sa Russia nga, nakaaway nila, tapos nakita kinakausap mo yung nakaaway nila, ang lumalabas, pumapanig tayo doon. Ganun yun Aminin man natin o hindi, iba din mag-isip yung mga ibang tao, lalo yung ibang lahi. So, ang atin lang dito, parang senyalis to na, na nagbibigay tayo ng sign na kumakampi tayo. Parang ganun na yung sa Soma Total. So, tuloy nga natin to. Yes, and thank you for participation of Peace Summit. That's very strong signal. Like I said, we have for today more than 100 countries. Sa bilateral meeting kanina, hiniling ni Zelensky sa ating Pangulo na magpadala ng mental health workers sa Ukraine. Kailangan daw kasi nila ng tulong para tiyaking okay pa ang kanilang mga sundalo sa kabila ng matinding krisis dulot ng pag-atake ng Russia. Tiniyak naman ni Alam naman natin, failure o nag-failed itong presidente na to, si Zelensky. Sa mga nakakaraang video natin, alam ko na talakay ko to na, ayun nga, itong presidente ng Ukraine ay naging puppet. O sabihin mo nang hindi puppet, naging uto-uto, naging nakinig sa mga bulong-bulong, comfort ng ibang bansa. At dito nga ay na triggered ang Russia dahil alam naman natin malalim ang history ng Russia at ng Ukraine na sila lang talaga ang dapat makapag-ayos niyan. So ang ginawa nga nitong Ukraine nakipag-alyansa at parang dikit na dikit pa
dito sa NATO, samantalang yung katabi niya dapat na dapat doon siya nakipag-alliance. So parang threat yun sa national security nila at mabilis mapapasok. So mamaya merong lesson learned sinabi si Zelensky dito nga sa usap nila ni PBBM na kung ano yung mga kailangan nila at yung ipapadala sa kanila para makatulong. Tuloy. Bibigyan na handang tumulong ang Pilipinas lalo na sa mga sibilyan at inosenteng nadamay lang sa giyera. We would very much like to continue to help in any way that the Philippines can through the multilateral United Nations. We will continue to make peace and to bring an end to the fighting and to come to a political resolution of your country. Nagpasalamat naman si Zelensky sa suporta ng Pilipinas para isulong ang kapayapaan sa Ukraine. Thank you so much of your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in UN Nations with your resolutions. Dito rin inanunsyo ni Zelensky Ang pinagtataka ko talaga dito kay Zelensky, hindi ba siya ganun ka-prepared o wala ba siyang sapat na kaalaman? Hindi ba siya marunong mag-balance o kahit sabihin natin sa madaling gawin ay maging katulad ng kay FPRRD na friends to all. Kasi hindi maiwasang ang tawag na sa kanya puppet ng US. Kasi nga naman sa halip na laruin mo yung nangyayari, yung maging safe ka kaysa pumanig ka sa may panigan ka, maging safe ka na lang, maging neutral ka na lang, ginawa mo pang pumampi, kaya napahamak pati yung yung nasasakupan, yung buong bansa, nasira talaga, kitang-kita naman ng lahat yan kaya yun ang sa kanya, naging siya, kung hindi siya ganong katalino sa 40 na yan na pagiging presidente, baka naging puppet na siya. So yan lang ang tinitignan nila dyan, kaya naging ganyan. ang plano ng Ukraine na magbukas ng embahada sa Pilipinas ngayong taon. Magandang balita raw ito para kay Pangulong Marcos. Sa ngayon, may 25 Pilipino pang nananatili sa Ukraine. Mula yan sa halos 200 Pinoy na naroon bago sumiklab ang giyera nito sa Russia. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time, and it is a great pleasure to meet with you to discuss some of the issues that are common to our two countries and hopefully find ways forward for both of us together. Dumating sa Pilipinas si Zelensky kagabi mula sa Singapore. Pasado alas 8 naman, kaninang umaga nang dumating siya sa palasyo, suot ang itim na polo shirt at military pants. Maging ang ibang miyembro ng kanilang delegasyon ay naka-military uniform din bilang simbolo na nasa giyera pa rin ang kanilang bansa. Matapos ang pulong ni Zelensky kay Pangulong Marcos, umalis na rin siya ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline. Yan nga lang ba ang tulong na hinihingi ni Zelensky sa Pilipinas? Kasi kung tutusin, wala naman din tayong may bibigay dyan. Atin nga, hindi pa masolve yung mga problema ng mga kababayan nating mahihirap at iba pang mga problema, tutulong na agad tayo dyan. Ang pinaka-conflict pa dyan is nauna yung pagtulong natin sa ibang bansa na alam nating magkakaroon ng senyales na baka nakampi na tayo dito sa mga western, sa US, baka sumama naman yung loob ng Russia at ng China at lalo tayong madala sa bingit ng makalatgad tayong tuluyan sa gera. Yun yung pinaka pinaka nakakatakot dyan Itong paghingi ng tulong ni Zelensky, yan lang ba talaga? Yan ang tanong dyan yan lang ba talaga? Baka naman ang kasunod niyan, mga manghingi na ng tulong na sundalo, magpadala ng mga Pilipinong sundalo. Huwag naman sana kasi alam nating malalagas yan. Kawawa naman yung mga tagapagligtas ng bayan. So tuloy natin. Maricel Halili,
News 5. So Ukraine is So considered itong pagsagot dito sa mga tanong dito nga sa GMA dito kay President Zelensky na nakalagay naman sa screen, what kind of lessons can the Philippines learn from Ukraine? Ano daw lesson ang makukuha o mapupulot ng Pilipinas sa naging conflict o nangyari dito nga sa Ukraine? Tignan natin kung accurate ba yung sagot ni Zelensky sa mga nangyari. Tingnan natin, napakinggan yung mabuti para ma-analyze nyo at makita natin. Let's go. a small country compared to Russia, but you are still successfully standing up against Russia. What kind of lesson can the Philippines learn from your experience, Successfully especially with stand, all parang these tensions in the West Philippine Sea and all the bullyings that we've been experiencing from China? When this war began, Russia was the country which is almost 4 times bigger. I mean, I'm speaking about the population. They have 140 million population and we only 40. It's not. So ang population daw nila is 40 lang, 40 million. Then dito sa Russia ay 140 million. Then sa military talagang lugi-lugi. Kasi nga sa laki ng populasyon at lakas ng bansa, wala silang ipapanalo diyan. Kung hindi, kahit nga tulungan, baka hindi sila manalo diyan. So alam naman niya at na-explain niya. So bakit hindi niya naisip noon, no, na sukat pa lang at dami, tapos magbibigay ka pa ng sign na kakampi ka dito sa NATO, na alam mo namang hindi ka close at may alitan noon pa dito sa mga kapitbahay mong bansa. So ayan, tuloy natin Less number, but anyway, it's 4 times, almost 4 times less. But the lesson is that if you are on your territory, if you are in the unity between people, government, soldiers, I mean everybody will defend your house. All our nation been in unity, and that is the most important thing. That's what really strengthening our country. So yun daw ang nagpapalakas at nagbibigay ng strength sa kanilang bansa, yung pagiging unity nila at ng mga tao, sundalo at ng pamamahala nila. Kumbaga, nagkakaisa sila. So andun na nga tayo sa point na may unity kayo. Ang pinakamatinding tanong kasi dito is yung kung paano ka magdesisyon bilang presidente sa nasasakupan mong bansa. Kumbaga, ikaw ang magdi-decide yan Nasa sayo yung manibela kung ibabangga mo ba to o hindi. Kasi napunta sa aksidente disgrasya ang nangyari, marami na apektuhan nang dahil sa mali mong desisyon, sa mali nitong desisyon, pati walang kamalay-malay na tao at ang mga inosenteng tao ay nadamay. Kaya sobrang hirap maging presidente. Kailangan mo dyan ng pinakamatalinong desisyon at sobrang daming ideas para makabuo ng pinakamatalinong desisyon. So, kahit nga kahit nga common sense lang siguro, hindi ko nga alam kung bakit parang sa tingin ko ganun lang na nasa common sense hindi ka na nga dapat talaga nakipag sa mga western, sa NATO, lalo sa US, lalo ang napasama. Kung makukuha naman niya sa magandang usap o deal dito nga sa Russia, baka pagbigyan pa kayo niyan Tapos dito nga sa lesson learned niya, yun ang ipapasa niyang lesson learned sa Pilipinas. Yung ganyang strategy mo ay pumalpak, tapos ang lesson learned mo basta unity, basta nagkakaisa lahat, mananatiling malakas ang isang bansa. Ang tanong nga, kung sa bansa nyo nga okay kayo, paano naman yung may banta sa seguridad ng bansa nyo? Paano mo ngayon yun gagalawan? Paano mo yun tatayuan? So tulad ng sinabi ko kanina,
kailangan mo ng pinakamatalinong desisyon para i-maniobra o i-drive yung bansa mo patungo sa pag-unlad. Tingnan mo ngayon nangyari. Tuloy. And I think that Russia didn't think that we could manage it, can be together. That is the first. And the second, I think that digitalizing all the process, what we have in our country, that what Ito, we ito ah. spoke about. Ito opinion ko lang. Opinion ko lang to And daw, tingin daw ng Russia, hindi kaya nila na i-manage yung bansa nila. So, ganito kasimple yan Sa tinalakay ko kanina na dapat nakipag-alliance ka sa katabi mong bansa katulad ng Russia, mas pinili mo pang makipag-alliance sa mga kalaban nila na may kaalitan nila, doon nga masasabi na totoo, na parang legit na hindi ka nga talaga marunong mag-manage o hindi mo kayang tayuan yung pagiging presidente. Hindi mo kaya maging presidente kasi sa napakasimple na conflict na gano'n, na alam mo mauuwi sa sigalot, hindi mo na-fix. Mas nagiging accurate pa dito na tama yung sinabi ni Putin na hindi mo nga kayang i-manage yung bansa, hindi mo kayang maging presidente, hindi mo kayang magpaka-presidente. Yun With details we spoke about with the president. So educational system, banking systems, like I said, be ready to any cyber attacks and etc. If you're ready in digitalizing process, if all the services what you give to your society to people are digitalized, you can manage it. Wala na. Late realization mo na lang yan. Kasi nangyari na nakita mo na yung kabuuan na nangyari sa mali mong desisyon. Ngayon, syempre, hindi natin alam, maraming haka-haka, maraming mga opinyon na nagsasabi na baka nabubulungan pa nitong si Ukraine President, si BBM. Alam naman natin, si Tamba nga, bubulong-bulong na dyan, halos nagkapalya-palya na yung nangyari. Tapos, sign na kumakampi nga yung Pilipinas dito sa Ukraine at sa US. Lalong matitriggered ang China at ang Russia. Huwag naman sana mangyari, baka madawit pa tayo dito sa sa Taiwan. Tapos dito nga yung mainit na nangyayari sa West Philippine Sea. So ang lesson learned talaga dyan, ganito kasimple. Yung mga ganyang away na mauuwi sa gyera, nagkaka-conflict na nga, parang yung in-explain ko kanina na maging neutral, maging friend sa lahat. Mas maganda na yung safety, na wala kang kampihan, unahin mo yung bansa. Kesa naman may kampihan ka nga, alam mo mapapahama ka. Yan dapat ang lesson learned na pinapasa mo sa interview na alam naman nating maririnig ng mga kababayan nating Pilipino. Siyempre magre-react yung mga kababayan natin. Bakit yan ang magiging lesson learned na kakapulutan ng mga Pilipino at maipapasa mo pa sa utak ng mga nakaupo sa gobyerno na ganyan ang dating para sa iyo, na ang lesson learned mo ay yung teritoryo ay wag sasakupin kasi nga kaya nyo namang i-manage yan. Kaso nga meron kayong malalim na issue at maihahalin tulad mo yan dito sa Pilipinas kung saan nagkakaroon nga ng girian itong gobyerno ng China dito nga sa West Philippine Sea, kung saan gusto nilang sakupin din at gusto nilang mapasa kanila yung West Philippine Sea. At dahil nga nakikialam din yung US sa atin, kagaya ng sa kanila, parehas kaya nga parallel. Dapat ang gawin ng ating presidente ay wag nang magbigay ng senyales na parang kumakampi tayo doon sa kabilang panig. Kasi nga matitriggered yung kabila So parang ganyan din yung nangyari sa Ukraine. Ganyan na ganyan. So alam nyo na ang mangyayari. Kapag patuloy
na nakipag-alyansa at nagbigay tayo ng motibo na doon na tayo talagang pumanig, katulad nga nito, isang senyalis na yan, mag-TTH yung ano dyan, Russia at yung China, eh baka lalong uminit ang ulo sa atin yan at mas dikdikin tayo ng dikdikin hanggang sa mapikon sa atin yung mga superpowers na bansa na yan, eh magaya din tayo sa Ukraine. At iyan ang dapat matutunan ng Pilipinas, lalo ng ating presidente, dahil maiipit tayo sa sitwasyon na yan. At gaya ng sa Ukraine, nakita nyo naman kung ano nangyari sa bansang Ukraine dahil sa maling desisyon ng presidente, lahat nadamay, lahat nawasak. Ngayon nanghihingi ng tulong, hindi mo alam kung kailan makakabangon, hindi mo alam kung saan patungo ang magiging kinabukasan ng iyong mamamayan. Dahil yan sa isang maling desisyon ng presidente. Lesson learned sa Pilipinas na kapag ang ating presidente ay tuloy-tuloy na magkamali ng desisyon, eh walang pinagkaiba, ganyan na ganyan, diyan tayo mauuwi sa ganyan. So yun lang, Kabataan TV, think and analyze, let's go!